Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpunpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito ay tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita. At makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Gayon din naman, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasika ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inialis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba ay tulad ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba ay tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay.
Ano pat, ang salita ay nawala ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba ay tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila ay nagsisipamunga. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang gabi. O, ikaw, gising ka pa ba? O, gising. Ikaw, gising pa. O, gising. Ang haba po, ng ating ebanghelyo? Hello. Nahabaan ba kayo? Sapagkat isang talinhaga ang ibinahagi ni Jesus para turuan ang mga tao. Sabihin nyo nga po, talinhaga. Gumagamit si Jesus ng talinhaga o kwento para maunawaan ang aral. Sabihin mo nga, talinhaga. Yan, no? Kwento para maintindihan ang aral. At ginamit ni Jesus ang talinhaga ng lupa para ipakita ang iba't ibang klase ng tao. Iba-iba ang tao. Parang lupa. May mataba. Pakitingnan nga yung katabi nyo. Oh. May mabato. Pakitingnan nga yung katabi nyo. Mukhang bato. Yan. May daan. Pakitingnan nga yung katabi nyo. Kumukhang kalsada. Yan. At meron naman yung may dawag o may mga tinik. No? Pakitingnan nga yung katabi kung matinik. Ganyan daw ang tao. Parang lupa. At ang binhi, alam niyo yung binhi? Alam mo yung binhi? Hindi mo alam binhi? Buto. Alam mo na yung buto? Oh. Yung binhi, pag tinanim sa lupa, ano mangyayari? Tutubo. Pero, hindi ganun kadali. Dahil merong mga lupa na matitigas. Pag tinanim ang binhi sa matigas, tutubo ba? Hindi. Matigas hindi babaon. Tama? Ay, may ganyang bata. No? Yung ang tigas. Hello. May ganyang kayo anak. Yung pag tinataniman nyo ng salita, pinagsasabihan nyo, walang tumutubo. Bakit? Hindi tumitimo. Nanay, ganyan ba ang mga anak nyo? May kilala ba kayong ganyang tao? Yung pinagsasabihan mo, anak, mag-aral ka. Anak, sipagan mo. Anak, galingan mo. Anak, gumawa ka ng assignment. May mga bata o may mga tao, hindi nakikinig. Ang tigas. Kaya, yung sinabing salita, hindi natanim. May tutubo ba? Wala. At wala ring bunga. Ganon din yung mga mababato, ganon din yung mga matitinik, no? May kilala tayo, di ba? Pag sinabing ang tao ay matinik, ano ibig sabihin nun? Tuso, wais, no? Yung nang-iisa, no? Nang-iisa, no? Meron yun. Pag sabihan mo, okay, nakikinig, pero iisahan ka lang, no? Kunyari, nag-aaral, no? Pero mamaya, titingin-tingin. O, pag wala na yung nanay, alis na. O, matinik. O, di ba? May ganon. Di ba? Sabihan mo yung asawa mo. O, sige. Pero anong gagawin? No? Pupuslit. O, kaya ano nangyayari? Walang tumutubo. Walang bunga. Pero, meron naman parang matabang lupa. Yung matabang lupa, kapag tinaniman mo, ano mangyayari? Merong tutubo. At pag may tumubo, merong lalago. At kapag may lumago, merong bunga. May ganyan namang tao. May ganyang bata.
parang matabang lupa. Kapag pinagsabihan mo, tinatandaan. Kapag tinuruan mo, tumitimo. Hindi lang sa isip at sa puso. Kapag sinabihan, pinayuhan, tumitimo. Natatanim. Kaya may paglago at may bunga. Ito yung sinasabi ni Jesus na magandang tignan sa ating sarili. Anong klase tayong lupa? Tanungin mo ang katabi mo, anong lupa ka? Ha? Ha? Pero ang maganda sa mga ito, anumang klase tayo ng lupa, merong Diyos na nagtatanim sa atin. Ano yung tinatanim ng Diyos? Ang kanyang salita. Nasa sa atin na lang yon kung ito ay tutubo. Pero para tumubo, kailangan mong alagaan. Hindi lang itanim, kailangan itong alagaan. Dahil kapag inalagaan, pwedeng may umusbong. Pero kapag may umusbong, hindi lang basta-basta. Kailangan mo pa ring bantayan. Bakit? May mga balakid, may bagyo, may unos, may problema, may tukso na pwedeng mabunot. Kaya nga, anong dapat mong gawin? Diligan ng panalangin para matibay ang ugat. Dahil ang tinanim na may ugat na pananampalataya, sigurado matibay. Tignan mo, yung isang relasyon na tinaniman ng pag-ibig, sasamahan mo ng pananampalataya, matatag. Kahit may tukso, hindi agad mabubunot. Kahit may problema, hindi agad masisira. Pero yung walang pananampalataya, kahit may pag-ibig, pag dumating ang tukso, pag dumating ang unos, agad nabubunot. Bakit? Hindi matibay ang ugat. Sa buhay, meron tayong mga pagtatanim na ginagawa para magkaroon ng bunga. Pero ang tinuturo sa atin, samahan ng pananampalataya, diligan ng panalangin, at ang ugat ay magiging matibay. Ang halaman, tutubo at magkakabunga. Kung gusto mong magkabunga, magtanim. Hello? Ha? Ano yung tanim na ginagawa? Araw-araw pumasok sa eskwela. Araw-araw. Parang pagtatanim, araw-araw mong gagawin. Unti-unti. At lilipas ang panahon, merong tutubo. Maniwala ka. At pagtagal, meron kang bunga. Pero, baliwala ang lahat kung hindi matibay ang ugat. Saan nakaugat? Sa pananampalataya. Amen? Amen.